Paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Sandra ang sinabi ni Grayson. Kusang tumulo ang luha sa pisngi niya. And the next thing she knew, she ran on her way to her room and cried silently. She felt suffocated. Bakit masakit? Dati ayaw niya makita o makasama ang asawa dahil hindi rin siya payag sa kasalan. Pero pangiinsulto ang sinabi nito sa sarili niya. Kaya para madudurog ang puso niya sa sakit. Someone knocks on her door but she refused to open it. Mabilis siyang pumasok sa banyo. Saka binuksan ng shower habang patuloy na tumutulo ang mga luha niya. Why does it hurt this much? Bakit siya nasasaktan? Bakit ang hina-hina niya? But you're out of my style. You're not my type. And I hate this married life. Paulit-ulit na tumatatak sa isip niya ang katagang iyon. Akala mo, ikaw lang may ayaw sa kasal na to? Ako rin naman ah. Yung paghihirap ko ng 3 taon tiniis ko dahil sa kagustuhan ng aking ama. Mas ayaw ko sa buhay na to kaysa sa pagkaayaw mo pero sobrang pangiinsulto mo sa akin. Umiiyak na wika niya, saka pinunasan ng luha at bumuntong hininga. Don't let your guard down, Sandra. 6 na buwan na lang and everything would be alright. Just play along and you'll be free. Kapag sinunod niya ang sinabi ng chairman after 6 months, she would be free and live according to her own rules and judgment. And I promise I won't see him again. Ilang sandali pa ay narinig niya ang ring ng cellphone niya. Kinapa niya ang cellphone, saka tinignan ng caller ID. Sam, bakit? Tanong niya sa matamlay na boses. She felt drained and tired. Parang ayaw niyang kumilos dahil nawala na siya ng gana. Lalo pati isipin niyang wala siyang gagawin ng buong araw. Bakit matamlay ang boses mo? Did something happen to you? Halata sa boses ng binata ang pag-aalala. Kakagising ko lang kasi, saka huwag ka na mag-alala. Ayos lang ako. 'Di ba ngayon ang alis niyo? Aalis na kami ilang saglit pa. Tatawag na lang ako kapag nakarating na kami sa probinsya. Sige, mag-iingat kayo. Sagot niya sa kabinitawan ng phone at pumikit ulit. She really felt drained na maski ang gumalaw ay mahirap gawin. You're not my type and I hate this married life. Pumasok na namang bigla sa alaala niya ang sinabi ni Grayson sa utak niya. Akala mo ikaw lang? Ayoko rin sa buhay na to. Ang pagpapakasal ko sa iyo ang pinakahuli kong gagawin sa buong buhay ko. Kahit mawala na ako, hindi ko gugustuhin mangyari yun. Humanda ka sa akin. Kung galit ka, mas galit ako. Kung ayaw mo sa akin, mas ayaw ko sa'yo. Let's declare a war. Galit na singhal ni Sandra, saka bumuntong hininga. Sandra, is there something wrong? Natutup niya ang bibig, saka nilingon ng cellphone na binitawan niya agad kanina. Sam, pasensya ka na. Ingat kayo sa biyahe. Bye. Dagdag niya saka mabilis na pinutol ang linya. She stayed in that position for a while before she decided to get up. Hindi ko pahihirapan ng sarili ko dahil lang sa kanya. Pinirmahan ko na ang divorce. May kopya pa naman ako. Kailangan ko lang ang pirma niya. After 6 months, dapat tapos na ang lahat. Grayson should be gone in my life. Ma'am, akala ko po umalis din kayo. Tanong ni Manang Sally na makababa si Sandra sa sala. Nagva-vacuum ang ginang roon. Pagod ako, Manang. Nakakatamad lumabas. Sagot niya saka nagtungo diretso sa kusina. Ipaghahanda ko po ba kayo ng makakain? Tanong ng tagapagluto nila. Sige po, Manang Rosa. Mukha yatang may sakit kayo, ma'am. Tanong nito habang nakatingin sa kanya. Wala to, Manang. Nasobrahan lang yata sa tulog. Sagot niya saka kumuha ng tubig sa ref. Fried shrimps, one of her favorite. Lalo na ang pagluluto ni Manang Rosa ng crabs na napakasarap. Parang bumalik lahat ng gana niya habang takam na nakatingin sa nakahain. Manang, ang sarap po ng luto niyo. Wika niya rito habang kumukuha at nilalagay sa plato niya. Bata pa lang ako, hilig ko na ang pagluluto. Kaya siguro hindi ako mahiwa-hiwalay sa kusina. Kailan ba kayo nagsimulang magtrabaho sa mga Martinez, Manang? Naku, wala pang taon. Nagtayo kami ng maliit na kainan sa bayan namin sa Cavite. Pero hindi naging sapat iyong kinikita namin sa renta, kaya napaalis kami. Napilitan na lang kami ng anak ko na pumarito at manilbihan. Mabuti at mabait si Madam Marian at pinatrabaho kami sa mansyon nila. Hindi naman maipagkakaila na mabait talaga ang ina ni Grayson. Hindi tuloy niya matukoy kung saan nagmana ang lalaki. Sa tingin mo, Manang, kapag nagtayo ka ng restaurant, magiging successful kaya?
Naku iha, sinubukan namin ng maliit na espasyo. Hindi nga naging matagumpay, kaya ayoko nang sumubok ulit. Mahirap naman talaga ang pagnenegosyo. Pero kung mayroong dedikasyon ka at tiwala sa sarili, lahat ng imposible ay magiging posible sa pagnenegosyo. Lalo pa kung masipag at talagang porsigido ka sa ginagawa mo. Alam mo Manang, matagal na ako nagpaplano na magtayo ng maliit na restaurant. Gusto ko kasi i-apply yung natutunan ko sa kurso ko. Why not we start to build one? Naku ma'am, may pag-aalinlangan sa boses nito. Manang, subukan lang natin. Saka kung hindi maging matagumpay, titigil tayo. Paano kapag hindi papayag si Sir? Alam naman natin ang ugali nun, ma'am. Di wag nating ipaalam. Saka di ba Manang, dito ka lang naman? Saka para na rin may maayos na trabaho din yung anak niyo po. Pwede kayong mag-manage. Gusto ko lang talaga magkaroon ng sariling kinikita, kahit na maliit basta meron. Saka pera ko naman ang gagamitin ko Manang. May sarili naman akong pera. Kapag nakabalik na yung kaibigan ko, pag-uusapan po natin. Sayang naman kasi ang galing niyo sa pagluluto. Hindi rin naman na-appreciate ng iba dito kasi hindi naman yun dito kumakain. Na ang tinutukoy niya ay si Grayson. Sige ma'am, sabihan ko na rin ng anak ko kasi gusto rin niya sa restaurant pagtrabaho. Pangarap niya ring mamahala sa isang restaurant. Kahit na ilang beses kaming sumubok pero lugi pa rin. Mahirap ang buhay sa probinsya, masyadong mahirap. Kaya nakontento na lamang ako magtrabaho rito habang ang anak ko naman nagtatrabaho sa isang kainan. Tumango lang siya sa katinuon ng sarili sa pagkain. Hindi niya maiwasang mamangha sa sarap ng mga pagkaing niluto ni Manang Rosa. Her dream was to build a restaurant dahil gusto niya na may makain siya na paborito niyang pagkain. And she had Manang Rosa. She looks very fluent and professional sa talento nitong pagluluto. Pagkatapos kumain ay sa kanya na isipang maglakad-lakad. Kapag kasi linggo ay nagkakaroon ng general cleaning sa buong compound. Maraming tao ang maglilinis, kaya yun ang pinagkakaabalahan niyang kausapin ang makipagkwentuhan. Maiinip lamang kasi siya kung nasa loob lang siya ng bahay. Bigla na naman niyang naalala ang sinabi ni Grayson. Lumabas ako para magpahangin, hindi para alalahanin ang sinabi niya, ang hibang mo self. Wika niya sa sarili, saka umupo sa bench na di kalayuan sa gate ng mansyon nila. Sa sobrang yaman ng mga Martinez, isang pitik lang ng kamay nila, lahat magagawa na. Miss Aguilar, send the papers from marketing department immediately. I need to check on them right now. Sigaw ni Grayson sa assistant niya. Ngayong wala si Raven ay mahihirapan siyang mapadali ang gawain. Si Raven ang nag-iisa niyang katulong sa kumpanya, na hindi siya kailanman binigo. Ngunit hindi niya ito dapat gambalain dahil alam niyang nasa abroad ito kasama ang grandpa niya. Kahit saan-saan na lamang sila napapadpad dahil sa trabahong para sa kanya, pero sa sekretary niya inaasa. Ilang saglit pa ay pumasok na sa opisina niya ang babaeng sekretary niya at binigay ang mga papeles. Mainit ang ulo niya ng araw na iyon. Sinabi niya lang sa dalaga ang naisip niya pero hindi niya akalaing mababagabag siya dahil dito. Malamang nasaktan niya ang babae sa sinabi niya. Napahilamos si Grayson, saka na lang tinapos ang mga papeles para mawala iyon sa isip niya. Phone rings. Bro, nasaan ka? Hangout tayo. Rinig niyang sabi ng barkada niya sa kabilang linya. Busy ako. May ginagawa ako sa opisina ngayon. Diretsyong sagot niya. Wala siya sa mood para makipag-inuman dito. Can I come? Kwentuhan lang tayo. Sige. Binabada ni Grayson ng cellphone, saka nagpatuloy sa ginagawa. Sumasakit na ang ulo niya, pero wala siyang balak tumigil sa paghahalongkat ng mga papeles. Kailangan niya itong matapos dahil kapag wala siyang ginagawa ngayong gabi, mababaliw lang siya sa kakaisip. Pagkatapos ng 20 minuto, ay dumating ang kaibigan niya, Lucas Suarez, one of his childhood friend. Papasok pa lang ako, ramdam ko na ang problema mo. Halos mangitim na ang buong opisina mo sa sobrang dilim ng aura mo. Relax lang pare. Bigkas ng kaibigan, saka ibinagsak ang sarili paupo sa sofa. Isa si Lucas sa kaibigan ni Grayson na mapagsasabihan niya ng problema. Malakas ang instinct nito na agad-agad nahuhulaan kung anong iniisip niya. Dahil ba kay Thea? I saw her earlier sa resto bar. May kasamang ibang guy. And that only means wala na kayo. Pero mukha namang iba ang pinoproblema mo. Pagtitigil nito saka tumayo at kumuha ng maiinom sa ref na naroon sa opisina niya. Nagliwanag naman ang mukha ng kaibigan nang may makitang alak doon. Naiinis ako sa sinabi ni Mom, kaya naibunton ko ang galit ko sa isang babae. Tell me, am I a bad husband?
Kailan mo pa tinawag ang sarili mo na husband? Tumiim ka agad si Grayson sa tanong na yun. Saka peking umiti ang kaibigan. Bad husband? Taas ang kilay na tanong nito pabalik. Kumunot naman ang noo niya, saka tumangon ng dahan-dahan. Lahat tayo pangarap na may kasal sa taong mahal natin. Pero sa sitwasyon mo, hindi yun ang nangyari. Mali ang nangyari sa'yo, pero mas mali yung sa kanya mo ibunton lahat ng galit mo. Sa tingin mo, gusto rin niya ang nangyari sa inyo? Sa tingin mo, masaya siya? If you're suffering and bothered because of that situation, ano pa kaya siya? I know, I was easily driven by my emotions because of what happened recently. Wika ni Grayson, saka hinilot ang sintido. I even kissed her and insulted her. What? Your wife? How could you do that without getting punches and bruises? I know and I've heard from Daniel that she's fragile. What you're talking about is you're having a problem in a relationship with your wife. Hindi ka man lang nagluksa sa paghihiwalay niyo ni Thea? Let me ask you this. Are you falling for her? Mahal mo na ba ang asawa mo, pare? Mapanuring tanong ni Lucas habang nakatitig kay Grayson na hindi makapaghintay sa isasagot nito. Hinalikan ko siya hindi dahil mahal ko siya. Nagkataon lang na nainis ako sa dami ng iniisip ko that time and what? Nahalikan mo? O hinalikan ng labi mo nang hindi mo alam? Look pare, mga ganyang problema hindi dapat pinoproblema. Alam mo ba yun? Linawin mo ang sarili mo. If I didn't notice sa boses mo kanina na may problema ka, hindi ko malalaman yon. I know that you love Thea for almost 3 years. But you have to remember she's the past. You have a wife already, Grayson. And that wife of yours was struggling for the past 2 years of your marriage. Kanino ka ba talaga kampi? Taas noong tanong niya rito. Siyempre, sa asawa mo. Natatawang sagot nito. Look, apologize to her. You told us you forgot about your marriage but she didn't and stayed at your family's mansion. Alam naming may puso ka, pero yung ibunton mo ang galit mo sa kanya, hindi tama yon. She might be mad at me. Wika niya na ang tinutukoy ang paghalik niya sa dalaga. Pare, that's natural because you've done something terrible. Kung kakausapin mo siya, maybe you'll know what she really feels. Grayson, kasal kayo. Wala sa batas na bawal maghalikan ng mag-asawa. Ang mali ay yung pilitin mo siya, lalo na kung ayaw niya pero pinilit mo. Pangangaral na wika ni Lucas. Grayson stiffed upon hearing his friend talking about it. Pinangalanan kang gwapo at matalino sa lahat ng larangan. Ngunit pagdating sa pag-ibig, bumabagsak ka. Iling na wika ni Lucas. Napatingin si Grayson sa mesa niya, saka bumuntong hininga. Huwag mong palakihin ang problema mo. Ang mga babae, mahihina ang mga puso niyan. Kapag nakagawa ka ng mali, you'll be forgiven easily. Malakas at matapang man siya, marunong yan magpatawad. Besides, halik lang yun. Pero na lang kung first kiss niya yun. People can be sensitive, and besides, women really like to reserve themselves for the right one. Mahaba pa nitong paliwanag, saka sumandal sa likod ng sofa. Tiningnan ni Lucas nang hindi kapanipaniwalang tingin si Grayson. Pero tahimik lang ito habang nag-iisip. First kiss? She did that at me outside the restaurant before, when she was drunk. Aaminin niya na yung ginawa ni Sandra na yon. It felt different. Nailamos niya ang kanyang mga palad sa muka. Saka nilaro ang ballpen nito sa kamay. Mysterious CEO of Super Metro Company already meets his match. This is the first time I saw you problematizing the kissing scene with a woman. Definitely your wife. What's next? Mahinang sambit ni Lucas. Anyway pare, I think I should get going. Ayaw mo naman yata ng kasama eh. It's getting late too. Dagdag nito saka tumayo. Lumapit muna ito kay Grayson, saka siya tinapik sa balikat. Things will get better at the right time and at the right moment. I'll wish for you to end that thought of yours. Huling bigkas nito bago nilisan ang opisina niya. Hindi pa rin gumagalaw o tumayo si Grayson. Nanatili lang siyang nakatingin sa kawalan habang nilalaro ang ballpen nito. Iniisip niya kung paano pakikitunguhan ng kasama sa bahay. Kainis! Naisaisip nito saka tumayo at kinuha ang coat saka lumabas ng building. Sakay ng elevator, tahimik niyang tinahak ang parking lot. Diretsong sumakay sa sasakyan nito at pinaharurot iyon. Tinahak niya ang daan patungong compound. Tumigil siya sa labas ng compound, saka matamang tinignan ng bahay. Natuwa siya sa kanyang inaasta. Why does he feel a little bit scared?
Isang kalokohan ang ginagawa ko. Bakit ba ako matatakot dahil sa ginawa ko? Napailing-iling si Grayson na pinandar ang sasakyan. Sinanyasan niya ang security guard saka siya pinapasok. Walang lingong tinahak niya ang kwarto niya. Hindi na siya luminga-linga pa sa daan. Isang buntong hininga ang pinakawala ng binata nang makarating siya sa kwarto niya. Tinanggal niya ang polo niya at dire-diretsong pumasok sa banyo. Pinakatitigan niya ang sarili sa salamin. Mukha ng isang Sandra de Guzman na tahimik na umiiyak ang nakikita niya. Binuksan niya ang gripo, saka naghilamos. Saka panawala sa paningin niya ang mukha ng asawa. What's going on? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Mabilis siyang natapos maligo, saka tiniyo agad ang buhok. Pumasok siya sa closet saka nagbihis. Naihiga niya ang katawan sa kama nang makaramdam ng pagod. Nakatingin siya sa kawalan habang malalim ang iniisip. Hindi maiwaglit sa isipan niya ang mukha ni Sandra. Paulit-ulit nang pumapasok sa isip niya ang hitsura nito habang harapan niya itong sinasabihan ng hindi kaaya-aya. Nakatulugan na niya ang mga larawang tumatalon sa isip niya. Tomorrow this has to end or not. Alas 11 na ng umaga nang magising si Sandra. Hindi niya alam ngunit para bang wala siyang ganang tumayo. Para siyang batang na naginip ng pangyayaring hindi maiwaglit sa kanyang isipan. Isang nakakatakot na panaginip na kahit araw ay kinakatakutan ng mga batang mangyari. Inabot niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ni Sam. Ilang saglit pa bago sinagot ng kaibigan ang tawag. Sam? Mahinang sambit ng dalaga. Bakit ganyan ang boses mo? May nangyari ba? Halata sa boses nito ang pag-aalala. Wala naman, kakagising ko lang. Tinatamad lang talaga akong bumangon. Sagot ni Sandra. Saka tumagilid ng higa-pahiga sa bintana nito. At nakatingin sa maliwalas ngunit mainit na panahon. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Kakagising ko nga lang, di ba? Natawa naman ang nasa kabilang linya at saka bumuntong hininga. Wala talaga akong gana. Mamaya siguro. Dagdag niya. Magpapadeliver na lang ako dyan. Wag na. Andito naman si Manang eh. She's a good cook. Sige, basta wag ka magpapalipas ng gutom. Mag-iingat ka. Oo, ikaw rin. Sagot niya, saka nagpaalam na. Kusa na niyang pinutol ang tawag. Pinilit niyang tumayo kahit nahihilo siya. Dahan-dahan na lang siyang naglakad palabas ng kwarto. Ma'am, kumain na po kayo. Ipaghahanda ko lang po kayo ng makakain. Sige Manang, salamat. Sagot ni Sandra saka sumunod dito sa kusina. Hapon na makabalik si Grayson galing sa working site. Magtatayo sila ng multi-purpose hall para sa mga mahihirap sa Batangas. Isa ito sa mga proyekto ng kanyang ina, kaya hapon na ito nakabalik sa opisina. Sir, inihabilin po ni Chairman na kapag nakabalik kayo, dumiretso raw po kayo sa bahay niyo. Maghihintay daw po siya. Anunsyo ng babaeng sekretarya niya. Eksakto namang pagdating ni Raven. Kauuwi lang ito galing Canada kasama ang grandpa niya. How's the trip? Not so good. Kailangan mo nang umuwi. Tinapos ko na ang ibang gawain mo. Naghihintay na ang chairman sa bahay. Sagot ni Raven. Saka naman siya kumilos at kinuha ang coat sa upuan. Hindi niya akalaing sa bahay didiretso ang chairman. Ano naman kaya ang kailangan nito? At imbes na magpahingay sa bahay pa dumiretso. Naisiisip ni Grayson. Dumiretso na lang siya sa elevator. Hindi alam ni Sandra kung anong isasagot sa chairman sa mga tanong nito. Masyadong masakit. At pakiramdam niya ay may hilo siya anumang oras. Wala na siyang nagawa buong araw kundi nakahiga lang sa sobrang sama ng kanyang pakiramdam. Chairman, sa kwarto na lang po muna ako. Kailangan ko na munang magpahinga. Masakit kasi ang ulo ko eh. Huwag po kayo mag-alala, darating din yon. Mahinang wika ni Sandra. Halata naman sa itsura nito ang pag-aalala, kaya tumangulang ito. Dahan-dahan na siyang tumayo hanggang sa makarating sa hagdanan. Umiikot na ang paningin niya. Hindi na kasi dapat niya pinilit ang kanyang sarili na bumangon. Pero nahihiya siyang mapag-isipan ng masama ng chairman. Humakbang pa siya saka siya nahilo at natutumba na. Naipikit na lang niya ang mga mata dahil wala siyang lakas para kumapit. Bago pa niya maramdaman ang tigas ng sahig, ay may malambot na kamay ang sumalaw sa likod niya. Sandra! Malambing na tawag ng pamilyar na boses, ngunit hindi na niya kayang dumilat pa. Ang huling tao nga hanapin niya ay siya pang unang dumalaw sa kanya. Muling nagliwanag sa isip niya ang sinabi nito, kaya dali-dali siyang kumapit sa gilid ng hagdanan at umiwas dito. Ayaw niyang lumapit ito sa kanya. Lalayo siya hanggat maaari dahil naiinis siya.
Are you okay? Mahinang tanong ng asawa. Hindi na siya sumagot at dahan-dahang umakyat. Naramdaman niyang inaalalayan siya nito sa bewang, kaya binilisan niya ang paghakbang. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Sisinghalan ba niya ito dahil naiinis siya sa presensya nito? He looks concerned, pero kung lasing ang lakas makainsulto. Kung yun ang gusto niyang laro, pagbibigyan ko siya. Naisiisip niya saka mabilis na humakbang, kahit hilong-hilo na siya at dumiretso papasok sa kwarto niya. Saka nahiga sa kama. Magkaayos na kaya ang mag-asawa? At ano ang sinabi ni Chairman kay Sandra? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.